Hello, kamusta kayong lahat? Medyo maaga ako ngayon sa trabaho kaya naisipan ko na mag-video muna, and ang ating topic ay tungkol sa medical surveillance. Ano nga ba yung medical surveillance? Yung medical surveillance, binibigay siya dun sa, kasi 'di ba meron tayong medical na requirement sa ating visa application. Kapag ka meron kang history ng TB, or nung bata ka pa nagkaroon ka ng primary complex, dahil communicable disease siya kahit inactive, kailangan mamonitor pa din ng probinsya na kung saan kayo pupunta, na i-monitor ka. So basically yun lang, yun yung sa medical surveillance. So nung nagpa-medical kasi yung family ko, yung panganay namin si Cedric, meron kasi siyang history ng primary complex nung nagkaroon siya kasi nung baby pa siya, nung bata pa siya, nagkaroon siya ng primary complex. So dahil dineclare namin siya, syempre kailangan mo maging honest sa medical history mo. Nung lumabas yung aming approval, dun sa mga, isa sa mga correspondence letters na na-receive namin is yung medical surveillance. Bali, nandun naman yung instruction sa medical surveillance. Kailangan mo lang mag-report sa province pagdating mo within 30 days. I-inform mo sila na nandito na kayo sa province, tapos sila na magbibigay ng mga next steps. So sa amin, kay Cedric, nung tumawag kami dun sa public health office, by the way, yung public health office ng province, meron na din siya dun sa likod ng letter or ng surveillance, medical surveillance form or letter. Nandun na yung mga phone numbers ng mga provinces. So kung nasa ano ka man, diba, New Brunswick, nandun yung number. Pag Prince Edward Island, nandun din yung number. So kinontak lang namin yung Public Health Authority ng PEI. Tapos nagsabi kami na nakarating na kami dito, and ano yung kailangan namin para maging compliant sa medical surveillance. Importante kasi na maging compliant ka doon, kasi baka maka-apekto siya sa status mo dito sa Canada. Ngayon kumonta kami, tumawag kami dun sa Public Health Authority. After ilang months, nag-email sila na gantong araw pumunta kayo sa clinic. Sila na yung nag-book nung aming appointment dun sa clinic. Pagdating namin dun sa clinic, nung araw ng appointment namin, hindi na masyadong maraming tanong yung nung public nurse ba yun siya, or hindi ko alam kung anong position niya doon, yung nag-assess sa amin. Sinabi lang niya na, kumbaga, huwag kayo mag-worry sa status nyo, and hindi niyo na kailangan magbigay ng mga medical forms or history or what not, kasi meron na daw sa kanilang forward na copy in advance. Siguro yun yung sa aming IOM. Kaya ang ginawa na lang, binigyan kami ng referral para sa laboratory ni Cedric. Sila na din yung nagbook ng schedule namin. Ngayon, pumunta na kami dun sa schedule ni Cedric sa laboratory. X-ray siya. Pagpunta namin doon, ayun, nagpa-x-ray lang si Cedric, tapos umuwi na kami. Hindi na kami nagantay ng kung ano yung resulta, kasi yung resulta ay forward na yun directly dun sa Public Health Authority office. Ayan. Pag na-receive na ni Public Health Authority yung result ng ano nyo, laboratory, makaka-receive ulit kayo ng email. Sabihin nila na thank you for ganto ganyan, na-receive na namin yung sa medical yung laboratory, and your next schedule is ganto ganyan. So meron ka pang next schedule, kasi ang parang ang
best yata or usually twice a year siya na kailangan mo mag-laboratory. So kami, ang next schedule ni Cedric is February of next year kasi bago lang kami nagpa-laboratory kay Cedric. Kasi anong nangyari, nung tumawag kami sa Public Health Authority, hindi kami naka-receive kaagad ng email from them. Ilang months yung inantay namin hanggang sa nag-follow up na lang kami kasi syempre nag-worry din ako na baka isipin nagtago na kami or something, or hindi kami compliant or something, mga ganyan. Pero may record ako ng kung kailan kami tumawag sa kanila, kung kailan kami nagpunta dun sa office. Kasi nung una pumunta kami dun sa office, yun nga lang hindi pala sila tumatanggap ng walk-in, so tumawag kami. Ngayon nag-worry na ako, ilang months na wala pang balik sa amin yung public health office. So nag-follow up kami. Yun pala, yung email address mali yung nasulat yata nung kausap ko sa phone, kaya niresend nila sa akin yung email para dun sa laboratory, or in-email na nila ako para dun sa laboratory dun sa aking tamang email address. And ayun, next laboratory schedule ng panganay ko ay sa February of next year. So yun yung sa medical surveillance. And basically wag kayo mag-worry about doon. Basta kailangan niyo lang i-comply kung ano yung nakasulat doon sa medical surveillance. And yun nga yung sabi sa amin, hindi naman siya makaka-apekto sa status namin dito sa Canada. Yan, as long as na compliant ka dun sa mga hinihingi nila. Sana meron kayong natutunan about sa medical surveillance, in case na makareceive din kayo ng ganong letter from Canada. Ayan, maraming salamat. Quick video lang to kasi may nakita akong nag-post sa Facebook group nagtatanong about medical surveillance, and I thought na mag-share ako dahil meron kaming natanggap na medical surveillance So I thought i-share ko yung aming experience or yung ginawa namin upon receiving yung medical surveillance request or medical surveillance form. Ayun lang, thank you guys. God bless everyone.